Hello! Impormasyon at analytical na serbisyo ay nakikipag-ugnayan system, Guru Markets. Magsimula tayo sa summary data para sa kumpanya. Kung gusto mo, maaari mong i-pause ang video. Inaanyayahan ka naming tingnan ang lahat ng mga parameter ng korporasyong pinag-uusapan ng mas maingat. Ang pagsusuring ito ay ginawa gamit ang kasalukuyang impormasyon mula noong Abril 05, 2025. Bank Holding, 73 kumpanya ang nakikibahagi sa pagtatasa at ito ay napakarepresenta. Titingnan natin ang mga desisyong ginawa batay sa mga resulta ng video na ito. Ang resulta para sa kumpanya ay ang mga sumusunod, -2 sa 0 puntos. Average na marka para sa subcategory, 0 puntos. Kung titignan mo ng malawak, sa loob ng buong stock market sa pinagsama-samang. Tandaan na ang average na marka para sa buong stock market sa kabuuan ay 1.9 puntos. Laban sa dynamics ng presyo sa 6.5% subcategory. Malinaw na hindi ito nagpapahiwatig ng anuman, ngunit dapat nating isaisip ang katotohanan ito. Na may subcategory na capitalization na $2,508 bilyon. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay $324.4 bilyon. At ang capitalization ng subcategory ay $2,143 bilyong dolyar. Nang gumawa ng paghahambing ng mga inookupahang bahagi ng market at balance capitalization, makikita natin ang mga sumusunod. Ang capitalization ng balanse ay 15.143%. Na 35% mas mababa kaysa sa bahagi ng capitalization ng stock market. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at capitalization ng balanse sa subcategory, masama, -1 puntos. Ang mga utang ng nasuri na kumpanya ay nagkakahalaga ng $739.754 bilyon. Ang mga pananagutan sa utang sa capitalization ng balance sheet ay umaabot sa 228% ng kapital ng kumpanya. Resulta sa mga obligasyon sa utang ng kumpanya, napakasama, -2 puntos. Ang market price to profit ratio ng kumpanya ay 1.03. Na may average para sa subcategory na 7% mas mataas kaysa sa subcategory. Pagtatasa ng presyo ng stock sa mga tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga kumpanya sa subcategory, matitiis, 0 puntos. Ang mga kita sa huling 12 buwan ay umabot sa $56,860 milyon. Ang mga kita sa hinaharap para sa darating na 12 buwan ay inaasahang magiging $55,626 milyon, na 2.2% mas mababa kaysa sa kasalukuyang sandali. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subcategory, matitiis, 0 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 2.1. Ang average na subcategory na 1.3 ay 62% mas mataas kaysa sa average ng subcategory. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng halaga ng merkado sa kita nito kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subcategory, matitiis, -0.5 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay $282,670 milyon. Inaasahang magiging $276,530 milyon ang inaasahang kita para sa darating na 12 buwan.
Ito ay 2% mas mababa kaysa sa kasalukuyan. Pagtatasa ng hinulaang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang margin ng benta ay 20.1% na may average sa subkategory na 13.1%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 7%. Pagtatasa ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 12.40%. Ito ay 89% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng kapital para sa bawat empleyado ng organisasyon ay $1,853,000 at para sa subkategory $981,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 88.9%. Pagtatantya ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay $179.300. Ang average para sa subkategory ay $102,000 at ang pagkakaiba sa pagitan ng average para sa subkategory at mga indicator ng kumpanya ay 76%. Pagtatasa ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng mga benta sa bawat empleyado ng kumpanya ay $871,000 sa subkategory na $777,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 15%. Pagtatantya ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Share shorted ay 0.9% kumpara sa subkategory average na 0.9%. Ito ay isang tagapagpahiwatig ng isang posibleng maikling skis. Samantalang sa subkategory ang antas na ito ay humigit kumulang 28%. Ang aktual na pagpapahalaga ng mga bahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $2.110. Ang pagtatantya ng pinagkasunduan para sa presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang $2.269. Ang dinamika ng aktual na pagtatasa at pagtataya ng pinagkasunduan ay humigit kumulang 28%. Pumunta tayo sa talahanayan ng order na magagamit, ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong ginawa sa isang partikular na season ng sistema ng tulong guru, markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay libre at libre, link sa nakapin na komento. Stock Valuation Reference System Guru, Markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Huwag magbukas ng deal dahil ang kasalukuyang video ay isang pangkalahatang ideya. Salamat sa publiko sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng information system mula sa Guru Markets. Ikaw ang pinakaastig na madla sa buong mundo.